Masarap gawing juice. Masarap nguyain bilang pamawi ng uhaw. Matamis at labis na malinamnam. Nakatikim ka na ba ng tubo o sugar cane? Sapagkat maliban pala sa ito ay masarap na inumin, ang alak buhat sa halamang ito ay napakarami ring benepisyo sa kalusugan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang pala ng inuming ito, buhat sa halamang tubo, at kung papaano nga ba ito ginagawa o ipinoproseso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang tubo o sugar cane ay isang halamang kauri din ng mais at sorghum na isang uri ng damo at kabilang sa grass family ng Poaceae. Karaniwang itinatanim sa mga tropikal at subtropikal na rehiyon gaya dito sa atin sa Pilipinas ang mga tubo. Ang matamis at nutrient-rich extract buhat sa puno nito ay mayaman sa mga vitamina katulad ng vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, antioxidants at mga mineral. At maaaring hindi mo pabatid o hindi ka pa nga pamilyar sa alak na gawa nga buhat sa katas ng puno ng tubo na kung tawagin ay basi. Ito ay buhat nga sa katas ng tubo na pinakuluan at sinangkapan ng ilang mga herbs at sanga ng samak tree upang mas mapasarap pa ang lasa nito. Batid mo rin ba na dito lamang sa atin nagmula o ginagawa ang inuming ito na basi? Kadalasan sa Ilocos region at sa mga kalapit pa nitong probinsya. Mayroong dalawang klase ng basi. Ang basi babae na kadalasang matamis at basi lalaki na mas mapait naman ng konti ang lasa. Bagaman ito ay isang uri ng alak na marapat na ikonsumo moderately, ang basi ay napakarami rin palang gamit at pakinabang sa atin. Una, kadalasan nga itong ginagamit sa mga ritual o golgot o funeral rites na pagkatapos ng libing bilang isang mahalagang bagay sa pagtataboy ng kamalasan, lungkot at pagdadalamhati. Ito rin ay makatutulong upang malabanan ng ating katawan ang mga free radicals at isang mainam na antioxidant. Ayon din sa pananaliksik at pag-aaral, ang pagkonsumo o pag-inom ng basi ay makatutulong upang mapalakas ang ating resistensya at ang gut health ng isang tao. Sa ibang lugar naman sa Hilaga katulad sa Ilocos Norte, Nagilian, La Union at Pidig, ipinagdiriwang din nila ang Basi Festival na sumisimbolo sa lokal na kultura at pagkakakilanlan. Kaya mapa-fermented man o sariwang tubo, ito ay napakaraming pakinabang, isang natural na inumin, at may pagmamalaking sariling atin. Ikaw, nasubukan mo na rin bang kumain ng tubo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Natikman mo na rin ba ang halamang ito? O nakakita ka na rin ba ng halamang ugat na ito na kung tawagin dito sa atin ay araro? Isang uri ng root crop na masarap at maaaring gawing alternatibong pinagmumulan ng harina. Minsan ito pa nga ay ginagawa nating halamang display sa bahay. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang halamang ito ay marami pang pakinabang, gamit at mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang marami pang pakinabang ng halamang araro. O di kaya naman ay karagdagang impormasyon na rin para sa inyo. Araro, uraro, Maranta audinaceae o tinatawag ngang arrowroot sa Ingles. Isang klase ng root crop na bahagi ng mahigit sa 530 species
ng Marantaceae. Kung meron nga kayo ng halamang prayer plant, kung gayon, kapamilya nito ang uraro. Ang katawagang uraro rin ay pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga katutubo sa Caribbean sa kanilang pangunahing pagkain na tinatawag na aro-aro. Ito ay ang araro na itinuturing nga nilang pangunahing pagkain sapagkat masarap ang ugat ng halamang araro. Matapos mo ngang alisin ang animoy mga plastik na balat nito, ay tatambad na sa iyo ang mapuputi nitong laman na madalas inilalaga at maaari mo na ngang kainin. Subalit kung hindi ka talaga tubong probinsya, ay maaaring hindi mo pa nga alam o hindi mo pa nga nakita ang halamang ito. Ngunit sa kabilang banda ay hindi batid ng karamihan ang napakarami pa pala nitong pakinabang. Batid mo ba na ang dinurog nitong laman ay isang mabisang lunas sa sugat na bunga ng pana? At dahil ito ay nagtataglay ng antibacterial at antifungal na mga properties, ay napakahusay itong panlunas, lalo na nga sa mga kagat ng insekto, sugat, spider bites, sunburn, kagat ng bubuyog at mga kati-kati sa balat. Ang harina na maaring ma-extract o makuha sa laman na ugat nito ay isang mahusay na sangkap sa pagluluto bilang alternatibong harina at maaaring gamitin sa pagbibake, sa paggawa ng pudding at mga espesyal na sauces. Ipinapainom rin ang katas ng ugat nito bilang unang lunas o antidote sa vegetable poisoning at mabisang remedyo sa mayroong diarrhea. Sa ilang panig din ng mundo, ito ay tinuturing nila na isang mabisang aphrodisiac. Maaari mo ring gamitin ang harina nito bilang dawgaw para sa mga damit o tela. Ang cookies naman na gawa buhat sa araro ay maganda rin para sa mga bata o para sa mga sanggol. Batid nyo rin ba na ito ay kadalasan ding gamit at ingredient sa paggawa ng deodorant, face powder o kaya naman ay pangdikit? Ayon din sa pag-aaral, isang magandang source ng antioxidant ang halamang ugat na ito na araro. Isa ring mainam na fertilizer ang tinagpagaan o pinagkunan ng katas ng harina nito. Kaya naman kahit na nga napakasimple lamang ng halamang ito, ay nag-uumapaw pala sa mga sustansya at benepisyo. Sa inyong lugar, saan pa nga ba ginagamit ang halamang araro? Nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. At ishare mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.